Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Muli ko siyang hinalikan at sa pagkakataong ito ay puno ng matinding damdamin. Lasang sariwang presa ang kanyang labi. Sinuyod ko ang bawat sulok ng kanyang bibig. Sinubukan niya akong halikan pabalik, ngunit nanaig pa rin ang aking pag-angkin. Huminto lamang ako ng kapwa na kami hinihingal. Ipinahinga ko ang aking noo sa kanya habang pilit na humahabol ng hininga. Tinitigan ko siya at nakita kong namumula siya, kasing pula ng kamatis. Labis kong ikinatuwa ang pamumula ng kanyang mukha, tila ipinagmamalaki ko ang aking nagawa. Nang magtagpo ang aming mga mata, lalo siyang namula na parabang nag-aalab sa init ang kanyang mga pisngi. Nagsimula siyang kumawala sa aking mga bisig. Kahit ayaw ko, pinakawalan ko pa rin siya. Kailangan niya ng oras upang unawain ang lahat ng nangyari. Tumakbo siya ng mabilis palayo. Napangiti ako at nagpasyang asikasuhin ang almusal. Pumasok ako sa kusina. Ayon sa kanyang nais, binigyan ko ng pahinga ang lahat ng kasambahay para sa katapusan ng linggo. Masaya silang umuwi at ako naman ang naghanda ng almusal. Pagkakataon ko na, mabilis akong tumakbo papunta sa aking silid. Isinara ko ang pinto at naupo sa kama, iniisip ang nangyari. Diyos ko! Nakamit ko na ang una kong halik. Ang una kong halik, sabi ko habang nakatingin sa salamin. Hindi ko kailanman inisip na ang unang halik ko ay manggagaling sa aking asawa. Ngunit napakaganda ng pakiramdam. Parang may mga paputok na sumasabog sa paligid ko. Napatingin ako sa salamin at napansin kong sobra akong namumula. Mainit ang aking mga pisngi at halos hindi ko makayanan ang init na iyon. Nanatili ako sa silid sandali upang pakalmahin ang mabilis kong tibok ng puso. Pagkatapos, dahan-dahan akong naglakad papunta sa kusina, halos nakatapak sa dulo ng paa, natatakot na muling harapin siya. Kahit hindi iyon ang unang karanasan ni Xavier, kakaiba pa rin ito para sa kanya. Wala siyang pagnanasa para kay Maya. Ang naroon ay dalisay na paghanga. Habang nagluluto siya, napansin niya si Maya sa gilid ng kanyang paningin, palihim na naglalakad sa loob ng mansyon. Agad siyang nagtago sa likod ng pinto ng kusina, kung saan malinaw niyang nakikita si Maya. Pagdating ni Maya sa kusina, napabuntong hininga siya. Lumapit siya sa refrigerator upang uminom ng tubig. Sinamantala ni Xavier ang pagkakataon at tahimik na pumwesto sa likuran niya. Sigaw ni Maya nang siya ilumingon. Ano nang nangyari, Maya? Bakit ka sumigaw? May nakita ka bang hindi inaasahan? Tanong ni Xavier habang nakangisi. Nautal si Maya at hindi makatingin sa kanya. Bakit ka palihim na naglalakad? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Hinawakan siya ni Xavier sa baywang at isinandal ang isang kamay sa refrigerator upang hindi siya makawala. Maya, tumingin ka sa akin. Sa halip, yumuko siya. Maya, tumingin ka. Kung hindi, kaagad siyang napatingin. Hindi naman mahirap, hindi ba? Ngumiti siya. Maya, alam kong bago pa lamang ito para sa iyo. Ang pagiging malapit sa isang lalaki. Ngunit normal lamang ito. Hindi ito dapat maging dahilan ng ilang. Sa totoo lang, napakasaya ko na ako ang una mo. Salamat sa pagpaparamdam na espesyal ako sa iyo. Hindi ako nagbibiro. Napakahalaga mo sa akin. May natatangi kang lugar sa puso ko. Kaya sa halip na mahiya o mailang, subukan mong maging komportable. Responsibilidad ko na ipadama iyon sa iyo, pero kailangan mo rin akong tulungan. Hindi ko kayang buhatin mag-isa ang relasyong ito. Kailangan natin itong buuin ng magkasama. At tandaan mo, hindi ito tungkol sa paglapit lamang. Gusto kitang mapalapit, ngunit mangyayari lamang iyon kung nais mo rin. Ang kaginhawaan mo ang pinakamahalaga. Matagal siyang tinitigan ni Maya, nakikita sa kanyang mga mata ang pag-aalaga at paggalang. Nasaan ka na naman? Tanong niya. Wala, sagot ni Maya. Maya, maging tapat ka. May pagsisisi ka ba sa nangyari? Sinabi ko na. Wala akong pagsisisi.
Hindi ako mapalagay dahil sa mga nagawa ko noon. Ani Xavier, puno ng pagsisisi. Sumagot si Maya ng matatag. Hindi ko nais kalimutan ang nakaraan. Bahagi iyon ng kung sino ako ngayon. Dapat mong tandaan ang iyong pagkakamali, hindi upang pahirapan ang sarili, kundi upang matuto ka. Pinatawad na kita noon pa. Panahon na rin para patawarin mo ang sarili mo. Napangiti si Xavier. Ibig mong sabihin, nagustuhan mo ang halikan natin? Nanlaki ang mata ni Maya. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap hanggang sa kumain sila ng almusal, puno ng tensyon at pamumula. Pagkatapos, muli siyang hinila ni Xavier. Kung gusto mong makalimot ako sa guilt, kailangan ko ng motibasyon, sabi niya. Ano ang gusto mo? Manatiling abala. Sa iyo. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mukha ni Maya. Hinalikan niya ang mga mata nito, ang mga pisngi at sa huli. Ang kanyang mga labi. Ang halik ay mas malalim, mas marahan at puno ng pagnanais. Hindi laban kundi pagsasanib. Lumipas ang araw at sa huli, bumalik si Maya sa kanyang ginagawa. Ang kanyang proyekto. Maya, tawag ni Xavier habang may dalang pagkain. Nagulat siya. Nagdala ako ng tanghalian. Hindi ka bumaba. Nagpasalamat si Maya, ngunit nakaramdam ng kirot sa likod. Nag-alala si Xavier at agad siyang pinagsabihan. Mula ngayon, babantayan kita palagi. Hindi maaari, sagot ni Maya. Kung tungkol sa iyo, kaya kong gawin ang higit pa. Pakiusap. Huwag mo akong ikulong. Lahat gagawin mo. Sandali. Ano nang gusto mo? Hindi mo na kailangang alamin, nakangiti niyang sagot. Nagpatuloy sila sa pagkain at matapos iyon ay pinagmasdan ni Xavier ang kanyang ginagawa sa laptop. Hindi ko maintindihan ito, sabi niya. Ipinaliwanag ni Maya ang kanyang trabaho, tulad ng negosyo ni Xavier, ngunit sa larangan ng teknolohiya. Gumagawa ako ng aplikasyon para sa isang kliyente. Upang masubaybayan ang lahat ng operasyon at empleyado. Namangha si Xavier. Kung mag-aaral ako nito, kaya ko rin ba? Oo, umiti siya at nanatili sa tabi ni Maya habang tinatapos nito ang kanyang gawain. Bandang 1:30 ng hapon nang matapos ni Maya ang kanyang gawain. Kaya, tapos na ba ang aplikasyon? Tanong ko, puno ng kuryosidad. Hindi pa. Tapos pa lamang ang unang yugto ng algorithm. Marami pang kailangang gawin. Tulad ng accessibility tests, panghuling pagsusuri ng code, graphics, at iba pa, paliwanag niya. Ikaw ba ang gumagawa ng lahat ng iyon? Ibig kong sabihin pati graphics. Ang graphics at testing ay ginagawa sa harap ng may-ari. Dati, hindi ako makalabas ng bahay kaya kumukuha ako ng ibang tao para gawin iyon at binibigyan ko sila ng porsyento mula sa bayad sa akin. Pero ngayon, maaari na akong makipagkita ng personal at gawin ang gusto kong paraan. Magsiset ako ng meeting kay Ginoong Hermosa para mapag-usapan ang susunod na hakbang. Kailan mo balak makipagkita? Kukuha ako ng appointment bukas. Titingnan ko kung kailan siya libre. Paano kung maipakilala kita sa kanya bukas? Alok ko. Paano mo maayos ang meeting ko? Regular ko siyang kliyente. May malaki rin akong bahagi ng pag-aari sa kumpanya niya. At bukas, pupunta siya para pag-usapan ang bagong venture namin. Maaari mo siyang makausap doon. Wala akong nakikitang problema. Sige, ayos. Sasama ka sa akin sa opisina bukas. Sandali siyang natahimik, tila may iniisip. Paano kung may makakita sa atin? Tanong niya, may bahid ng pag-aalala. Ayaw mong makita kang kasama ako. Tanong ko, hindi ganoon. Ayoko lang natratuhin ako ng iba dahil asawa mo ako. Hindi iyon iba. Espesyal iyon, sagot ko. Iyon nga ang ayoko. Pinaghirapan mo ang narating mo. Ayokong makinabang lamang dahil asawa mo ako. Gusto kong paghirapan ang sarili kong halaga. Napangiti ako. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kitang nirerespeto. At mas lalo akong nahuhulog sa'yo, Maya. Umiti siya at agad na mula ang kanyang mga pisngi. Ano ang inaasahan mo sa buhay? Tanong ko upang baguhin ang usapan. Wala akong inaasahan. Madalas, iyon ang sanhi ng sakit. Pero may pangarap ako, isa lang.
Gusto kong magkaroon ng sariling bahay. Ito ang bahay mo, Maya. 6 na buwan lang. Pagkatapos ng kontrata, aalis din ako. Natahimik ako sandali. May plano ka na ba? Oo, may disenyo na ako ng bahay at may sapat na ipon. Pero mas naaakit ako sa katahimikan at luntiang kapaligiran dito sa suburb. Iniisip kong dito na bumili. Napahanga ako, ngunit alam kong hindi madali ang bumili rito. Alam mong mahal ang lugar na ito. Kung ayos lang itanong, magkano na ang ipon mo? Kung ibabawas ko ang gasto sa susunod na 3 buwan, may 5 milyon pa rin ako. Ano, totoo ba iyan? Gulat ko. Mula 17 taong gulang ako, nagfa-freelance na ako. Nag-ipon ako, gumamit ng pampublikong sasakyan at halos hindi gumastos sa luho. Sa ukay-ukay lang ako bumibili ng damit. Hindi rin ako pinayagan ng magulang ko na umalis sa bahay, kaya nakatipid ako sa renta. Habang nagpa-party ang iba, ako'y nagtatrabaho. May mga panahong umaabot ng 18 hanggang 20 oras ang trabaho ko bawat araw. Nag-invest din ako, kaya lumaki ang kinita ko. Napahanga ako. Napakagaling. Inspirasyon ka, sabi ko. Salamat, ngiti niya. Maghapon kaming magkasama. Nanood ng pelikula, naglakad sa park at nagluto ng hapunan. Doon ko napagtanto kung gaano kahalaga ang oras kasama ang pamilya. Nakilala ko siya ng mas mabuti. At ipinagmamalaki kong siya ang aking asawa. Nakatulog akong may ngiti. 5:00 ng umaga, nagising ako. Nag-ehersisyo, naghanda at sabik na sabik pumasok sa opisina. Ngayon kasi sasama si Maya sa akin. Pagdating ko sa hapagkainan. Magandang umaga, Mimi, yakap ko. Magandang umaga. Mukhang masaya ka biro niya. Sasama si Maya sa opisina ngayon. Kaya pala. Nang imungkahi niyang gisingin si Maya, tumanggi ako. Hayaan mo siyang matulog, sabi ko. Ang palaging nasa oras na si Xavier, handang mahuli alang-alang sa pag-ibig, tukso ni Mimi. Bumaba si Maya. Pasensya na, nahuli ako, sabi niya. Nagbiruan kami hanggang sa umalis kami. Bandang 9:30, huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakalaking gusali. Malinaw na nakasulat sa itaas, XD Empires. Binuksan ni Xavier ang pinto para sa akin. Ano ang ginagawa mo? May makakakita, bulong ko. May pakialam ba ako? Sagot niya. May pakialam ako. Para sa reputasyon mo. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Sumakay ka na, mahinahon ngunit matigas niyang sabi. Pagpasok namin, maraming nakatingin. Lalo na sa paraan ng pagyakap niya sa akin. Sinubukan kong kumawala, ngunit lalo niya akong hinigpitan. Kung ipagpapatuloy mo iyan, baka mapahiya ka rito, bulong niya. Nanahimik ako. Pagdating sa kanyang opisina, hinila niya ako papasok at isinara ang pinto. Nag-iba ang kanyang kilos. Tila galit at mabigat ang damdamin. Ano ang sinabi mo kanina? Tanong niya. Natahimik ako. Ano ang sinabi mo tungkol sa reputasyon ko? Mas mariin niyang tanong. Nanginig ako. Ako po. Nag-aalala lang. Na hindi ka dapat makita na kasama ako. Hindi niya napigilan ang sarili. Ngunit nang makita niyang umiiyak ako, agad siyang lumambot. Patawad. Hindi ko sinasadyang takutin ka, sabi niya. Yumakap siya sa akin habang ako'y umiiyak. Maya, mahinahon niyang sabi, huwag mong maliitin ang sarili mo. Ipinagmamalaki kitang makasama. Hindi ako kailanman mahihiya sa'yo. Tumango ako at mahigpit siyang niyakap. May kumatok. Pasok, sabi niya. Si Chris yun. Magandang umaga. Bati ko. Ngunit hindi siya sumagot agad. Galit ka ba sa akin? Tanong ko. Nandito si Ginoong Garcia, bulong niya. Walang problema kung hindi trabaho, sabi ni Xavier. Pero ngayon, trabaho muna. Maya, may meeting ako kay Ginoong Hermosa. Saglit lang. Samahan ka muna ni Chris. At umalis siya, iniwan ako kasama si Chris. Sa susunod na kabanata, masusubok ang tiwala at kumpiyansa ni Maya sa sarili habang hinaharap niya ang mundo ni Xavier sa opisina at ang pakikisalamuha sa mga taong nakapaligid dito.
Samantala, mas lalalim ang kanilang ugnayan habang unti-unting nabubuksan ang mga damdaming matagal ng kinikimkim at ang mga hamong maaaring sumubok sa kanilang relasyon. Kaya abangan natin